Ito na po yung pinaka-aabangan ng karamihan. Recently, nagkaroon ng hamunan, di ba? Nag-offer si Hans Mokniman ng 1 million pustahan kay Magnus at Hikaru, pero hindi pumalag yung dalawa. At eto na. Kagabi lang po, sa Freestyle Friday 2025, naglaban si Niman at Magnus. At ang matindi dyan, round 8 sila naglaban, pareho silang may perfect score, 7 out of 7. Interesting ito. Anong nangyari? By the way, ang Freestyle Friday, random chess po yan. Kung papansinin nyo po, ayan po, oh, mali po ang posisyon ng mga pyesa. Ang tama lang dyan yung kabayo sa yung king. Ganon din sa black, pareho ng posisyon yan. So, ang freestyle or yung random chess, walang opening dito. Talent talaga. Tingnan natin kung makasabay si Niman. Ang ginawa niya po is D4. Tinirahan ng D5. Kumontrol ng sentro. Nag-G3 para mabuksan yung bishop. Nag-G6 gaya-gaya lang si Magnus. Oh. Tumira po ng B3 pero dito nag-C5 na. Ito pong si Magnus kasi hindi po pwedeng kainin yan. Malilibre yung bishop no? Ang weird na posisyon. Anyway, pagka C5, tinirahan ng C4. Sumabay. At nakita agad ni Magnus na mali yan. Kinapture. Binawi ng Reyna. So may pressure dito na binibigay, no? Hindi mo pwedeng kainin ito, may takes doon. Pag kinapture mo, capture. Hindi mo pwedeng makapture na ganun bagsak Reyna mo no? May pressure na binibigay. Pero Magnus, alam niyang lamang siya dito, nag-E6 lang, develop na may pressure pa at depensa sa C5 at D4 na sinagot ng Bishop D5. At pagka Bishop D5, ang pinaka-threat niya po, kakainin niya yan Pero dito ko talaga bimilip kay Magnus. Tingnan niyo ginawa ni Magnus Sinacrifice yung tore. Sinacrifice na lang po yung tore. Pinalit sa Bishop Pero clearly better na daw dito ang black according sa engine. Bakit? Nagpakain ng pyesa, lamang pa siya. Tingnan nyo ginawa, nag-castling. Huwag kayong mawirdohan, balik ko lang po. Ang ruling po ng castling, ganyan talaga. Para pa rin siyang chess, pwede pa rin siya mag-castling, no? Mapupunta siya sa parang original na kingside castling. Ayun. Basta na-clear yung pagitan ng dalawa ng king at rook. Anyway, nag-knight develop lang, knight c6 develop, and then umatras yung Reyna, kinain na po. So ang ending, quality up pa rin si Niman. Pero, nakabawi ng isang pawn. Yun. Ang weird dito paano lumamang to? Bakit sinasabing lamang? Alam niyo kung bakit? Ang lalim talaga ng evaluation ni Magnus sa posisyon. Ganito katindi siya mag-evaluate. Nakita niya agad yan na okay niyang ibigay yung kanya pong tore sa white square bishop kanina dahil itong bishop na to talagang lalakas po. Kasi may G3 weakness na and then kung magkakasing siya dyan, siya babagsak Tapos may malakas pa na mga kabayo dyan. No? Grabe, yun lang evaluation ni Magnus. Tingnan nyo nangyari. Kinapture po yan, takes, and then nag-knight move. Tumalon or tinulak yung pawn para depensan yung C5. And pinapalit lang. Yan lang yung ginawa ni Niman. Pero Magnus, ayun na. Naramdaman na yung pasok ng Reyna. Butas kasi. Grabe, no? At hindi madepensahan yan. Hindi madepensahan. Well, pwede po ito. Kaso, kakainin lang yan. Kakainin pa rin, di ba? At later on, yung bishop po dito, masakit ang tama dahil may pressure doon. Kaya ang ginawa, nag-queen d3 na lang, binigay. Tumira doon, tumakbo. Tumira po doon. Bakit? Para makalabas yung Reyna, pupunta yung kabayo doon, dinevelop lang yung bishop, and then nag-rook lang po sa may G1 para hindi makapasok ulit yung Reyna later on. Nag-queen lang sa E6, hindi pa nga daw po tama. Ang best move daw po is H5 muna daw. Pero yan, second best, which is also good enough, lamang, nag-king move, nag-bishop lang doon, at ngayon, quality doon pa rin, pero pair of bishop. Tapos, lamang ng tigisang pawn sa kabilaang side, di ba? Kabilaang side, majority pawn, si Magnus. Kasi ang pawn is 7, kay Niman 5 lang. Anyway, nag-king move lang, G5, ayun, EGJ4, nakapin yung kabayo, tumakbo. Chumek, tumakbo na naman, bumalik din, itatabla ba? Hindi. At kung titignan nyo po yung oras, 22 seconds na si Magnus, 12 seconds si Niman. Nag-king move na, tumulak, para i-prevent na yun, 8-6 lang, simple lang, na solid, nag-queen to queen, sabi ni Magnus, yan ang hinihintay ko. Kainin na natin yan. Usually po kasi, pag ganito materially up si Niman or hindi naman exact material up, pero quality up po siya. Dapat usually dyan, wag mo i-endgame
Pero, in-endgame niya, at si Magnus, dyan magaling yan. Nag-E6 na lang to create a pass pawn on the other side. May dalawang bishop pa. Wala na. Alam na ni Magnus yan. O, nag-king move. O, natake yung pawn. Numipensa. Tulak. O, E6 lang para dito po yan pupunta. May pressure doon. Tinulakan. Tumakbo. Tulak na naman. Tumakbo yung tore sa B1 to attack the pawn. Inatake mo na yung tore. Tumakbo. Dinipensahan. Sabi nga, mali pa yung depensa. Ang tamang tira daw po is rook takes a2 na. Ngayon, ang nakakatakot kasi dyan, kakainin ito eh. Pagkakain yan, rook b2 pala yung pamatay. Nisay. Grabe, nakulong oh. Nakulong. Pwede siya dito, pero ang bilis ng tulak eh. No? Yan pala yun. Yan pala winning na agad. Kaso, ang ginawa nga is nag-rook a4 na mali. Kasi may tira dito, kung makikita ni Niemann, eh baka makasurvive pa. Which is A3. A3 daw. Kasi mapipilitan kang kainin, may takes na ganun. Walang rook B2. Kasi nandito yung tore. Pag kinain ng pawn, libre yun eh. Yun daw, makasurvive pero lamang pa rin si Magnus. Anyway, nag-E5 which is wrong. Eh di, tinulak na yung pawn, gumanon, pumasok yung bishop, kinaption na lang, binigay, no? Pero di pa kinain, eh, no? Nag-bishop D3 pa si Magnus. Oh. Para solid na solid. Pagkakain dito mamaya, may bagsak pa doon. Tapos ang bilis ng tulak kasi suportado agad. Oh, grabe oh. So, kinain na lang. Takes and then gumanon. Pero tinulak lang. Umatras yung tore. Kinain yung pawn. Gumanon. Umatras lang. Wala na. This is pawn up na may pass pawn. At ayan na nga po. Madali na po ito kay Magnus. Ayan. Dadahan-dahanin na lang yan ni Magnus. Yan. Of course, lamang ng sobrang pawn. Nagkait sa kabilang side as well. Naubos na, wala na. 3 pawns eh. Oh, it's just a formality. Magnus na yan eh. Ayan, dahan-dahan. You know, binigay na nga ng pinin pero ang kapalit, maubos yung pyesa, nag-resign na si Niemann. Grabe yun. Sobrang nakakabilib si Magnus. So, hindi ako makaget over sa ginawa niyang play. No? Kita niya agad. And dito po. Sacrifice. Sinacrifice lang. Oh. Anyway, anong nangyari sa event? Ang nangyari sa event, ito po ang final standing. Champion si Magnus with 9.5. Nakatay na po si Bortnik. Ano bang nangyari last round? Ayan o, in-straight ni Magnus eh. Tinalo niya po si Fabi, Hikaru, Hans Niemann at si Nepo. Sa kalungkutan nga lang, natabla siya round 10 and then tinalo ni Bortnik last round. Ayan po ang standing. Kaya nagtay sila ni Bortnik eh. Tapos pumamangatlo pa rin si Hikaru, Lekwang Lem, Hans Niemann, Sam Sebian, Hik Martirosyan at Mateas Blue Baum with 9 points. Tie for third. Ayan po ang final standing. Daming malakas, no? Pati si Fabi naglaro kahit na nasa Tata Steel. Anyway, yan po ang final standing ng Friday Freestyle. Ayan. Ito po parang chess.com. Every Friday gaganapin. May premyo din po yan na 1,000. Tapos, ganos pareho ng format ng Title Tuesday. Ang pinakaiba lang, random chess ito. O chess 960 na bali-baligtad ang pyesa. Ayan. Sana po nag-enjoy kayo at may natutunan sa video na to. Sobrang nakakabilib talaga si Niemann, no? Ay, si Niemann. Si Magnus. Manamali ako doon. Nakakabilib si Magnus sobra. Grabe, no? Galing. Hanggang sa muli pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.